Welcome to our morning worship devotional, and we thank the Lord for His mercy. And we would like to welcome those who are arrived last night and this midnight. Sister Rosa, she came in the time of 7:30, I think, in the evening, and then 10 o'clock, something is the family of Simile family. And the third one is 12 o'clock or 1 o'clock is Brother Dave. And the last one na inapahabol around 2 o'clock to 3, Brother Sammy Verto, siya sa Mission House. Didiretso namin dito. So, I pick them, all of them, maong makasabot siguro mo sa ako pero siguro ako di ko kasabot sa inyo kay sayo mamong natulog. Mga alas 10 pa lang, mura og mingaw naman. No, kagabi naghatod-hatod ko. So, again, we would like to welcome you all in our morning devotional. Now, our topic this morning is about our thinking. Yung isip po natin, nandito ba yung taga Manila o wala? Kaya kung wala, is mag-Bisaya sa ta. Wala? Okay. Now, our memory text will be found on Matthew 16 verses 6 and 7 and jump past 11 and 12 and says, Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. So, ang Ginoo, nag-ingon siya sa iyang mga disipulo nga, take heed sa mga Pariseo and beware. Then, ang iyang mga disipulo is nag-reason out. If we jump to verse 11, Jesus said, How it is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning the bread, that you should beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. So, when Christ spoke to His disciples, He is not mean that literal leaven bread, but it is a symbolism from the Sadducees and Pharisees. But the disciples did not understand because of their thinking. They think literally, but God or Jesus Christ signifies it what? A symbolism. Na sila'y lahi-lahi nga huna-huna. Then understood they how that He bade them not beware of the living bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. So it is the doctrine. It's not the literal bread that Christ means. So, sila, naanlain sila, unsa man, huna-huna. Same gihapon sa tuwa. Nagkalain-lain tag huna-huna. Okay, sometimes we see it as a literal, and some of us see it as symbolism or spiritual because we have different kind of minds and thinking. Pero, ang giingon sa Ginoo, we should see eye to eye and speak the same thing. But how come we are not the same in what we see and what we speak? Because what? Lain-lain man tag huna-huna. Now, Proverbs 23:7, and it says here, For as he thinketh in his heart, so is he. Ang uban, maayo ang paghuna-una, ang uban, dili maayo ang paghuna-una. So, nakadepende na sa atong kasing-kasing, nagigikan ang atong huna-huna. Because, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kabalo ba ta, nga naay studies. Naay isa ka estudyante, nagkuan sila og thesis nila sa college. Pinaagi sa kape nga init o kape nga bugnaw, nga nay ice. Ilang gi-eksperimentuhan ato sila sa park. Nangita sila og
tao nga wala nila gipahibalo nga eksperimento nila. So ang isa ka tawo gipahawak nila og init nga kape, init. Then gipahawak lang niya tapos ingon siya nga pwede ba nimo ning gunitan kay nalang ko i-text. Then after nilakaw na siya, gikuha niya balik, nilakaw na siya. Katong tao nga iyang gipahawakan wala toy idea nga gi-eksperimentuhan siya. At the same time napoy isa ni duol sa lain na pod nga tao, ang iyang gidala bugnaw na pod nga tubig or kape. Iya pong gipahawakan, the same ra gihapon. So ang resulta pagkahuman ato nay ikaduha nga batch. Ni approach na pod katong gihatagan nilag init og bugnaw. Wala gyapon sila kabalo, no? Iyang gipabasa og question og naay duha ka answer. Kung pagbasa nila atong question nga duha ka og ma-answeran nila ang duha ka answer, na sila 20 pesos or kwarta nga ma-receive. Kabalo ba mo nga ang sa research katong nagunit og init nga kape, same duha man to ka tao, same ra nga question and answer. Ang answer ato nagunit og init nga kape is story man to siya. Ang question na to, unsa may imo ikaingon sa character sa story. Same story, same personality, same character, but they have different answer. Ang answer sa nagunit sa init na kape, ang iyang pagtanaw o pagsabot atong character sa story is init man. Ibig sabihin, positive, kanang zeal. While katong nagunit og bugnaw, ang iyang pagsabot sa character is cold, unlovable. So nakaapekto ang unsa man, nakaapekto ang sa ilang huna-huna base sa ilahang debate. So the same gihapon usahay sa atoa. Usahay maghuna-huna ta sa tao base sa iyang kinaiya. Sa iyang character, sa iyang kainidon o kabugnawon. Maghatag tag expression, maghatag tag judgment nga ay kani si brother, kani si sister, mao ni siya. Kay mao na ang atong unsa man na feel, nakita. Now, nalang ko ibasahon dani. Sa mga researcher, nay nag-research nga kung ato dang bag-uhon ang atong panghuna-huna, mabag-o pod ang atong kinaiya or kinabuhi. Because the Word of God, dili siya magkamali, kay kung unsa daw atong gihuna-huna sa atong kasing-kasing, maugid kita. Kung atong gihuna-huna, dili na nato kaya, di gyud na nato kaya. Kung atong gihuna-huna, kaya na nato, makaya gyud na nato. Mao ganing ang giingon sa Ginoo sa inspiration, by beholding, we become changed. If we behold Christ only, we will become. But if we behold the negativity, maparlag yapon ta. Okay? It depends. Now, example. Another example. Na isa ka papa o isa ka anak nga teenager. Ang iyang anak, gisugo niya nga ang ilang sakyanan ibaligya una adto dato sa car dealer. Ibaligya ni sakyanan kong pila. Ni adto ang anak. Pag adto sa anak, giingon sa car dealer nga, aka ning nga sakyanan, ako ning paliton og 10,000 pesos. Niuli ang anak. O giingon sa iyang papa, ang kantidad sa kotse 10,000 pesos. Ingon siya, okay sige, ikaduha na kong sugo nimo. Adto ka sa pawn shop. Unsa gani kasagaran ikuan sa pawn shop sangla or ibaligya. Pag abot niya sa pawn shop, giingnan na sa pawn shop nga, bayaran ta ka og 5,000 pesos para ana nga kotse. Niuli siya sa iyang papa, giingnan niya nga ang kantidad sa pawn shop 5,000. Sa una, sa car dealer 10,000, sa pawn shop 5,000. Ing siya, okay, last na lang. Giingnan niya ang anak. Adto dadto sa classical car dealer. O ipakita ni atong sakyanan, ibaligya dadto. Niadto siya sa car dealer. Classical car dealer. O
Giingon sa classical car dealer, okay, ako ning paliton ang imuhang sakyanan worth 1 million pesos. The lesson here, mga kapatid, usahay, nagbase ta sa tao base sa atong hunahuna. Kung unsa atong pagtanaw sa iya. Ang car dealer, ang iyang pagtanaw sa sakyanan, ang worth niya 10,000. Ang pawn shop, pagtanaw niya sa sakyanan, sa iyang hunahuna, ang worth niya 5,000. Ang classical car dealer, iyang hunahuna, kani ang worth ani 1 million. Sometimes people will judge us according to sa atong kaugalingon lang. But the lesson here, kabalo ba ta ang Ginoo? Kitang tanan pantay ta sa atubangan sa Ginoo. Kita lang mutan-aw sa tao base sa iyang status, sa iyang naabot, sa iyang kabtangan, sa iyang sininaan, sa iyang itsura, sa iyang sinultian. Tanan nga ito makita, nakadepende ta mag-unsa man, tanaw sa tao. Maybe ang akong pagtanaw sa ani nga brother, lahi ang inyong pagtanaw anak nga brother. But God is all we are. Bisan unsa pa ta, init man ta, bugnaw man ta, nagkalosyang man ta, unsa man atong itsura, ang tanaw sa toa is the same, much more than what we think, mga kaigsunan. How about us? The question is, how about us? Giunsa nato paghuna-huna sa atong brethren? Ato ba siyang giuna-huna tungod kay unsa ba? Wa siya naabot? Wa siya kwarta? Lain niya sinina? Or usahay, kung makasala ang isa ka tawo, ato dayong tanaw sa iya is unsa man? Hugaw na? Makasasala na? Mao ba na ang atong huna-huna? Tungod kay ang atong huna-una, mga kaigsunan, kinahanglan nato unsa man ang pingan. Let's continue. People remember negative comments for the long term. Sa mag-asawa, ang mga tao daw, ilang madumduman in a long term ang negative kaysa positive. Sa mag-asawa, ang sala sa bana, pila na katuig, mabalik gihapon. Tama ba? Tungod kay ang negative, mas dali or ma-retain siya nga mas longer ang negative kaysa positive. Nagbuhat ka, ang bana, nagbuhat og 100 ka maayo. Naalay isa ka mali, ang iyang nadumduman, katong isa ka mali. Not only sa mga spouses, sa mga asawa, but even friends, brethren, brothers and sisters. Ngano daw? Ngano nag long term? Due to brain's negative bias. Maong kung atong brain negative, magbalik-balik ra gyud ang negative. But if our brain will be positive, bisan na pa nay negative, ang katong negative, unsa man, mag-work siya for positive in the sense nga, pangitaan unsa man. Solusyon, ang problema, tama ba? Unsa pa gyud, ngano mag-retain og long? A trait of prioritizing wrongs, which make bad experiences stick more vividly than good ones, often leading to rumination, anxiety, flashback, stress, depression. Usahay gani, adi na ko mubalik dadto kay unsa man naistoryahan ko og sakit. Di na ko musimba dadto, di na ko mubisita dadto, di na ko muadto dadto. Tungod kay mas gipalabi pa unsa man negative kaysa positive. Though compassion, distance, and therapy can help to some extent to manage these negative, traumatic, and bad memories, sometimes these negative memories just don't go away. Usay gyud dili gyud na mawala. Bisan niingon pasaylo ako sister, pasaylo ako brother. Pero usahay gyud naa gyud na magpabilin. Bisan unsa pa nay kadugay. Mao kung naatay ing-ani nga kinaiya or naibal-an nga kinai sa isa ka tawo, nga bisag na ngayon nakagpasaylo, tinudunay sa atubangan sa Ginoo o sa iyaha,
Pero kung siya negative gihapon, ingon din avoid negative and critical people. It doesn't mean na we hate them, but by avoiding to be, maging peaceful lang, di ba? Mag-avoid na lang tayo. Unsa pa gyud? Never let people define who you are. And never let people to put you down. If God wants you up, nothing can put us down. Maybe ang tan-aw nato ani nga kay igsuon is dili maayo dautan. Mao ba na? Inspiration tells us, Timely Greetings Volume 1, page Number 4, page 25 and 26. Do not make yourself a criterion for either, and do not force your ideas on anyone but on yourself. It is no one's duty to police another. Dili nato duty, kay di man ta mga pulis. Ang kanara magpulis, pag kanang pulis gani, other meaning, kanang magbantay ba? Kanang trabaho sa mga pulis, pag gabi, di ba? Magbantay. Since nga di man ta mga pulis, ang inspiration, nagaingon, nga dili ta sigig pamantay. Unsa atong bantayan? Kanang mga negative ba? Kanang mga, unsa ba? Sala, mga, unsa ba? Understand that no one is in death to bring his life to anyone's standard and maximums. Hear what inspiration says. Who are thou that judgest another man's servants? To his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holding up, for God is able to make him stand. Kana bitaw nakasala? O niya ato pag yung i-condemn, ato pag yung i-judge, ang Ginoo, basin ang Ginoo, mag-uban pa kaniya kaysa tao nga unsa man nagkondina. Ato lang batayan according sa Romans 14:4. But since you are not able to, then why try? Nganong ato pa mga sulayan nga unsa man mamantay or magkondina? Nga ang Ginoo ingon man siya nga ako ang revenge. Nganong kita may mo revenge kung gihimo ang tagmali or kasakit? Nganong mo balos man ta? Do not make enemies by your tongues. Basig nga atay kaaway tungod sa atong unsa man dila. Unsa man pamaagi nga nagkaaway ta tungod sa dila, chismis, backbiting, gossiping. Make friends and do not have feelings on your fingertips. Symbolism nga kinahanglan atong pagbati, dili bitaw kita kanang dali ra kay ta maunsa man, ma-offend, dali ra kay ta masilo, malain. If you do, kung ato ni himuon, you yourself will feel loss of friends, of unsa pa gyud? Of social joy. Kanang dali ra masilo, gamay ra nag-friends. Mawad-an pa na og kalipay. And of the opportunity to privilege to win souls of Christ. Do not end the day with no credit to be recorded on your page of heaven ledger. Do not misinterpret other people's motive either. Sometimes, ato makita ang isa ka tawo maghimo og maayo. Ang atong una-una, dili tanan ha, ngayon ba mag-una-una? Unsa man? Himog maayo para unsa man? Para musikat or madungganon. You see? Nasa itong una-una. Kay ngano, kabasa dayta sa iyang kasing-kasing una-una, nganong iyan ang gihimo, nga maayo. Na may uban bitaw, bisa maghimo kag maayo, ang una-una, dautan. Mao nang inspiration nagiingon nga, do not misinterpret others people's motive either.
try to see and interpret everything in the right way. Kung sa atong pagkita, dili na mao ang iyang gihimo, pero sa iya, tama ni. Unsa man na nato? Diha ang konflikto mga kaigsunan. Katong tao nga naghimo sa pinakamaayo niya kay mao na iyang naabot sa iyang capacity. Unya ikaw nga unsa man, mas labaw sa iya, ang imong pagtanaw sa iya, mali man na, di man na mao. You see? Do not try to see and interpret everything in the right way. Give everyone a chance. Kung atong pagtanaw ana, dili mao, di man na mao pagkahimo niya. Natanaw ta ba sa iyang gihimo? Give time to them nga mag-grow, nga mag-learn, maka-experience based sa iyang capacity. Because we are different level in thinking and capacity. Usahay mo judge ta sa tao kay mao ra na iyang nahimo. Unya atong una-una, mas maayo pa man kung mohimo anak niya, you see? See the good in everyone and close your eyes to all evil. Mga kaigsunan. Let us pray for the grace of Christ to enable us to treat others as we would have treated us, rather than to keep ourselves in sin by finding fault with their practice of religion. To watch our own steps is all we can do, because Satan is doing his level best to make us transgress in this respect. Si Satanas ang hinungdan ana nganong iyang igayad ang atong hunahuna para makasalata. Sige, pag hunahuna og ingana batok sa imong sister or brother. Mauna ang trabaho ni Satanas ang maghuna-huna og dautan, mga kaigsunan. So that we lost our eternity. God has delegated no one to be policing one another. Only God, through His prophets, is to reprove sin, but never to use force of any kind. Pwede ta mamadlong, pero dili ta munggos mga kaigsunan. Kaya usahay, kung mamadlong ta, dalaman, pamugos, or pagkundina. No? Or what I mean ba, dili sa mao nga pamaagi sa pagbadlong. Base ma-misinterpret nato nga, dili na lang dita mamadlong. Brad, dili po na mao. Kaya ingo man din only God through His prophets is to reprove sin. Mamadlong ra siya. Lahi man gunang mamadlong kaysa magkundina. Nakuha niyo yung punto mga kaigsunan? Oh. Mamadlong ta, pero dapat dili gyud mo sulod sa atong huna-huna nga atong tan-aw sa iya is dautan na. Makasasala na, di na maluwas. Wa na'y pag-asa, di na mabag-o. Mao ba natong huna-huna? Give them a chance, mga kaigsunan. You are aware of the fact that we are given a great work and the time in which to do is very short. That we should therefore learn how to turn wasted time into good use. Someone has said that on the average, more than half of man's life and energy are wasted on useless talking and in policing others. Inspiration nag-ingon nga halos katunga sa kinabuhi sa tao, nasayang lang tungod sa sigig pamantay. One of our greatest needs, therefore, isa sa pinakadako nato nga gikinahanglan is that we learn to control our tongues and to keep our noses out of others people's business in order to conserve time and energy, peace, and integrity. Kung gusto ta na peace,
Gusto ta tayo integrity? Gusto ta og makakonserve sa time? Wala na tayo chismis-chismis, wala na tayo gossiping, wala na tayo backbiting, mo na ibut pasabot ani mga kaigsunan. A real Davidian has on the wedding garment. He is aware that God's kingdom is made up of mature Christians. Ang gingharian sa Ginoo, mag-compose lang siya sa mga mature na Christian. Not having spot or wrinkle of any such thing. He therefore never waste his time looking for specks or beams in others' eyes, according to Matthew 7 verses 1 to 5. If anything, he searches to see kung naa daw tayo makita. If anything, kung sa iyong himuon, kung na tayo makita, kung sa itong himuon, he searches to see that there is nothing in his own eye. Kung na tayo makita nga babag sa uban, sala sa uban, mali sa uban, dili una natong himuon magbadlong. Dili nato diretso badlungon. I mean, mauday na ang pinaka first step. No. Atong unang himuon, di? Ako ba? Napo ba? Napo ako ba? Ang pagbadlong, mubadlong ta base sa tama nga pagbadlong nga pamagi. Pero kinahanglan make sure nga unsa man kana bitawng reaction bitaw nay makita nga mali, mo react dayon ta. Dili not only in verbal but gikan pa lang dinhi bisang wala bisag layo ang isa ka tawo nga lang sa social media nato nakita or nabasa ba sa chat bisag wa nimo giistorya pero kung makabasa ka kung atong reaction dayon sa atong hunahuna og kasing-kasing bantayan na nato mga igsunan base ang una natong himuon sa ato. He does what truth says, and those who wish to fall in line may do so, but he never tries to push them over to his side. And lastly, money. Marks 14 to 17. And when he had called all the people unto him, si Jesus, gitawag niya ang tanan nga mga tao. And he said unto them, hearken unto me, every one of you, and understand. Paminaw kamo kanako, og sabta. There is nothing from without a man, that entering into him can defile him. Wala daw sa tao nga maka-defile sa iyaha, nga musulod sa iyaha. But the things which come out of him, apan katong mga butang nga magagula sa iyaha, those are they that defile the man. Kadtong magagula siya mo to'y pakahugaw siya. Unsa man siya, literal o symbolism? Kay kumukaon ta, dili daw na maoy makahugaw sa atua. Pero usahay, makakaon man taghugaw, di ba? Pero this is a symbolism na ang atong mugawas sa atong kasing-kasing og mga ngabil mga kaigsunan. Because our heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? According to Jeremiah 17:9. Tama ba? 9 or 4? 9. Maong out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, kinahanglan atong ampingan nga kung unsay mugawas sa atong baba. And sometimes, it's not all about words nga mugawas. Ang lalong ani bitaw nga mugawas mga kaigsunan, kani mugawas sa atong huna-huna. Even though katong sa panahon ni Moses, nagbaklay sila, kinsa katong mga against kay Moses? Korah, Datam, Abiram. Before sila verbally nga against kay Moses, asa sila una? Sa mind gyud, sa ilang kasing-kasing. Same ra gihapon sa atong mga kaigsunan. Abi na to nga wala man ko kasala kay wala man ko nagsulti. Kawa mo sila kadungog. But if naa sa itong una-una, mag-create na sa itong una-una o kasing-kasing, kasala na gyapon ta mga kaigsunan. And therefore, if any man have ears to hear, let him hear. And when he was entered into the house from the people, his disciple asked him concerning the parable. So, nangutana ang mga disipulo, unsa day but pasabot ato? Mo to gi-explain nga ang makapahugaw sa tao kanang mugawas kaniya. Dili ang
sulod kaniya. So, mga kaigsunan, niining takna sa kabuntagon, ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanato nga ang atong una-una kinahanglan nato bag-uhon in the sense nga kung ato nang basahon sa Spirit of Prophecy, it's not dili gyud na sa mind. It came from the heart. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So kung unsa man atong giuna-una, kung unsa man atong gisulti, gikan na sa kasing-kasing, mao kinahanglan atong iampo sa Ginoo nga bag-ohon atong kasing-kasing uban sa tabang niya kay dili man ta makabag-o mga kaigsunan sa atong kaugalingon ug kasing-kasing kundi uban sa tabang sa Ginoo mag-ampo ta mga itagtabang para tabangan puta niya. O ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Amen.